Hey mga brods, eto na nga po yung pinaka-hinihintay nyo. Eto pong Commissioner's Cup 2024 Finals Round. At eto nga, magbabakbaka na ito pong San Miguel Beermen versus Magnolia Chicken Templados Hot Shots. At ito nga, ito ang sinasabi ng mga fans kung sino ba ang dapat manalo para sa puso po ni Boss Al Francis Chua. Mga kabrods, kasi syempre, nating tulus na ito pong SMC Management, SMC Company. Kahit sino manalo dito, kikita at kikita sila. Kaya may the best team win na lang. And ito nga, baka hindi na mga alam dito. Ito pong si Boss Al, parang talagang salpukan talaga ng the best team, the best player dito sa ating finals round. So mga brods, it's either Magnolia lang yan or it's either SMB. Pero para sa akin, medyo advantage nga talaga ang SMB pagdating sa lineup. Ang Ginebra nga, medyo malaki-laki na rin kahit papanong kanilang lineup. Pero mga brods, tinalo pa rin ito ng SMB. Pero ito pang Magnolia, medyo maliliit nga lang pagdating na sa guard position. Pero alam ko nga, lalaban pa rin doon sa center position dahil ang lalaki rin na kahit papano sa Magnolia. Nandiyan naman sina Sanggalang, Rafi Rivis, James Laput na mga pwedeng pumigil dito po kay Junmar Fajardo. So alam ko nga mga brods na medyo advantage lang kahit papano ang SMB dito, pero pagdating naman sa mabilisang play, sa mga backcourt press, sa depensa, Magnolia nga asahan mong aangat talaga dito mga brods. Ang Magnolia nga, kung di naman ako nagkakamali, isa ito sa mga top teams na the best defensive team dito sa ating elimination round. So mga brods, di ba sinasabi nga nila, defense wins championship. Kaya nga ito pang Magnolia, kapag na-depensan nila ng maayos, ito pang SMB, kayang-kaya nila talagang magwagi ngayong kampyonato. Pero dito naman sa SMB, alam ko nga, yung confidence level nila ay tataas dahil pinatumba lang naman nila ang defending champions ngayong Commissioner's Cup 2024. Ito pang Barangay Ginebra San Miguel. So kayang-kaya na nilang kunin mga brods dahil wala na yung defending champions. Pero sa Magnolia naman, ito lang naman kasi ang isa sa mga problema sa Magnolia. Para sa SMB ay sila ang number 1 team after ng elimination round. So mga brods, alam naman natin ang kakayahan ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Kahit naman naisahan niya ng Phoenix Super LPG, kayang-kaya pa rin nilang manalo ng kampyonato kahit hindi nila na-sweep ito pong Phoenix Super LPG Fuel Masters mga brods. So kaya nga maganda-ganda ngayong finals round mga brods. And yun nga, pero pagdating dito kay Boss Al, syempre, sasabihin nila, ano ba ang paboritong kupunan dito ni Boss Al ngayong finals round, knowing na wala na rin yung isa sa mga paborito niya kupunan na Barangay Ginebra San Miguel. Para sa akin mga brods, itong dalawang kupunan na ito, paborito pa rin niya kahit papano. Ang Magnolia, consistent yan palagi sa elimination round. Consistent yan palagi sa playoffs and quarterfinals. Kaya nga mga brods, syempre gusto rin or papaborin din ito ni Boss Al. Sa SMB naman, isa ito sa mga talagang dominant team dito sa PBA, and yung consistency rin ito mga brods, syempre strict din. And yun nga, nandito pa ito pong 7-time MVP na si Junmar Fajardo. Pero dito mga brods, pag dito sa technical na, pagdating na sa mga plays, defense, offense, sa defense, dun tayo sa Magnolia, sa offense, dun tayo sa SMB. So talaga mga brods, dito na magsasalpukan kung sino bang mananalo, sa defensive team ba or dun sa magaling na opensa na koponan na SMB. So talaga mga brods, dito tayo magbe-base sa mga strengths nila. Kung yung mga strengths ba nila, magiging effective yun ngayong finals round. Kaya sa best of 7 series mga brods, sino ang manok nyo? Magnolia ba versus SMB? Kanino kayo mga kabrods kampihan na? So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Speaking of defending champions na nawala na nga ngayong Commissioner's Cup Finals, eto nga pong si Stanley Pringle ng Barangay Ginebra San Miguel, ang isa nga sa mga hinahanap nila at dapat nga tumulong dapat nung panahong kailangan siya nung ito pong SMB ay ini-sweep na ng Barangay Ginebra San Miguel sa Game 3 series ng SMB versus Barangay Ginebra San Miguel. So hinahanap nila yung former scoring champ ng Global Port Batamper na si Stanley Pringle. Ang kaso nga lang mga abroads, simula nung Game 1 hindi nagiging consistent ito pong si Stanley Pringle. Kung di man ako nagkakamali, single digit nga lang yung mga naiaambag niya dito. Pero alam naman natin na isa si Pringle sa mga talagang aasahan dapat ng Ginebra na umiscore.
Yes, alam naman natin, magaling dumepensa rin kahit papano yung SMB kay Stanley Pringle. Talagang tinatao or inaasawa nila ito. Pero mga brods, may mga plays naman si Coach Tim na pwedeng maging komportable kay Pringle na tumira. Ang kaso nga lang, hindi nagiging consistent si Pringle. Marami siya ring nami-miss mga kabrods na shots. So sayang na sayang din dahil syempre kung pumutok sana si Pringle and lumabas rin sana yung laro ni Missy, siguro nga magiging iba yung storya ng game. Pero ito pong si Pringle kasi nawawala na sa akto. Pagdating sa mga crucial plays, inaasahan nila lagi si Scottie Thompson. Syempre alam naman natin, si Scottie more on pass first ito. Miminsanan na lang din naman tumira at efficient din naman si Scottie kapag kailangan na. Pero syempre ito pong si Scottie Thompson, gustong-gusto niya naman tumira. Yung mga teammates niya na alam niyang score talaga mga brods na katulad ni Stanley Pringle. Ang kaso nga lang, namimintis mga kabrods. At ito nga, may pinaplanong Barangay Nebra San Miguel dito mga brods ha. Kung itong si Pringle ay inconsistent na, dito naman sa mga next seasons natin mga brods, dito na nga nila iti-trade ito at pinag-uusapan na rin dahil pagdating nga sa semis nawawala si Pringle, why not i-trade ito sa mas better na player na crucial player and medyo bata pa mga kabrods. At ito nga, may pinaplanong Ginebra na ipa-negotiate ito pong Terra Firma Jeep ang kanilang number 1 pick na si Stephen Holt mga kabrods. May mga issue nga rin tayo dito. Siyempre, number 1 pick, bawal pa i-trade yan. Pero nakapaglaro naman na rin kahit papano. Ito pong si Stephen Holt sa Terra Firma Jeep. So, mga brods, malay natin, pwede na i-trade ito pong number 1 pick ng Terra Firma Jeep. At isa pa dito, ayos rin naman. Ito pong mga average score neto ni Stephen Holt from elimination round dahil ito pong si Stanley Pringle, ma-average nga ito na 7 points per game. And ito pong si Stephen Holt, 12 points per game ang kanyang ina-average sa Terra Firma Jeep. So medyo mataas nga. And alam ko nga hindi naman ito magiging number 1 pick ng wala lang dahil alam kong magaling talaga ang player na ito. Biro niya, 6'2" or 6'3" guard. Sorry mga bro, 6'4" point guard or shooting guard pala. Ito pong si Stephen Holt. So malaki-laki ito mga kabrods. Pwede na lang itong gawing shooting guard din ni na Coach Tim Cone. And gustong-gusto ni Coach Tim yung medyo malaki-laking point guard like Stephen Holt. So talagang possible na makuha nila. At ito pa, may mga experience na rin ito sa iba't ibang bansa. Like Czech League, nag-champion yan noong 2017. Tapos naging All-NBL second team pa. Ito pong si Stephen Holt. So it means na isa ito talaga sa mga scorer mga brods. Kaya pagdating sa Terra Firma, umi-score talaga. Ito pong si Holt. Yun nga lang, mas maganda siguro kung nasa magandang kuponan ito pong si Holt, mas magandang sistema at magiging komportable itong umi-score ng umi-score. Kaya mga brods, ang problema nga lang, kung gugustuhin man ng Ginebra si Holt, dapat bibitawan nila si Pringle dahil yun ngang napapansin nila na hindi lopsided pag ito ang nangyari. Dahil si Pringle, former scoring champion rin naman ito. Kaya comment mo lang ang opinion mo dito mga brods sa Stephen Holt to Stanley Pringle. Sa tingin nyo ba, sino ang yamado sa trade na ito? Kaya salamat po sa panonood mga brods. This is our data dahil it's yun lang. I'm out.